Good afternoon po, Kongs. Sir, yung niraise po ni Senator Pangilinan kanina na yung pagbabayad ng mga informants, it seemed na mga sakitin po at hindi gumagaling. Meron po bang legal basis na magbayad ka ng confidential funds sa mga informers na mga sakitin, hindi gumagaling? Hindi po ba makukompromise naman yung operation kung ang pipiliin may mga sakitin po? Walang I mean, to be honest, no, hindi naman ibig sabihin kapag may sakit ka, ay hindi ka na pwedeng maging informant. The bigger question here is, meron ba talagang nagawa or nabigay na information? Yan yung pinaka-importante. Kasi minsan pwede yan na may sakit, may hypertension, may diabetes, pero gamay niya ang mga galawan dun sa probinsya, dun sa mga bundok-bundok, dun sa mga bayan. Pero ang bigger question kasi is, talaga bang may informant? Talaga bang may binigyan ng gamot, na yung binigyan ng gamot ay nakapagbigay ng impormasyon na nasugpo ang droga, karahasan, sindikato, kriminalidad at terorismo at kung ano pa yung mga legitimate purposes of confidential fund expenditure. Siguro kailangan din idagdag dun kay Kong Janet Garino na meron pong 75 million pesos ng medical supplies na walang resibo. So kung meron man binibigay na gamot, anong klaseng gamot yun? Pang cancer o pang terminal illness? 75 million yun na walang resibo. O baka Monjaro lahat yun. Yung pampasexy. Diba? So, isipin niyo yung number na yun. 75 Hindi kaya million na, ng medical supplies na walang resibo. hindi kaya na, joke lang, hindi kaya na gamot din yung pera? Na kapag medyo hindi... live eh. Well, una, ang mas, apart from yung violative na siya nung sa GMC, ang titingnan natin doon yung timeline. Remember, nung sa last quarter of 2022, meron doon na medical, reward, medical supplies. On the first quarter of 2023, nandoon pa rin yun. On the second quarter, andun pa rin may medical supplies as a form of reward. Pero on the last quarter, tinanggal doon sa utilization or liquidation report. Bakit? Dahil lumabas na yung AOM. Diba? Lumabas na yung Audit Observation Memorandum na, uy, teka lang, mukhang hindi tama yung paggamit ninyo. So, ibig sabihin, kung talagang ginagamit ito dahil alam nilang merong choice yung mga informants to choose yung gamot ang gusto or sila nang bumili ng mga gamot, hindi nila yung ginawang reason kung bakit ganon, but to just simply remove that to avoid any possible technical problem or legal problem that they may face in relation to the auditing process that is subject to these confidential funds per quarter. So yun ang titingnan mo. Meron talagang, uy, teka lang, tanggalin na lang natin to kasi baka sabi nga ni Senator Kiko Pangilinan, baka naman talagang walang may sakit or hindi lahat gumaling. Baka naman nakita lang ng COA, kaya tinanggal nyo yung mga ganitong klaseng pamamaraan ng pagbabayad ng reward through medical supplies. So yun ang tatandaan. Again, always go back to the auditing problem that is now being faced by the OVP and the Department of Education. Yun ang pinakamalaking punto na kailangan nating malaman. Sir, yesterday po sinabi po ni Colonel Lachica, ready na po siya to tell the truth. Since na siya po yung missing link dito sa disbursement of confidential fund, do you believe him po? What can you say? Alam mo, we welcome, no? Unang-una, hindi namin alam kung talaga bang sinabi niya yon kasi post no? Sa nakita ko lang. Yung pag-invite kay Colonel Lachica as a witness is being seriously discussed.
Pero titingnan rin natin, kasi sa pagkakaalam rin namin, is baka ipatawag din siya ng defense Or ng impeachment court. o ng korte mismo. At sa pagkakaintindi nga namin, nung naririnig namin, meron naman din kaakibat na parallel investigations na ginagawa yung Office of the Ombudsman. So hinihintay namin at tinitingnan yung lahat ng bagay na ito, na unang-una is ayaw naman namin makadistract, na dapat yung schedule ng pagpatawag sa kanya ay hindi makakaistorbo dun naman sa mga patawag sa kanya sa Office of the Ombudsman, if ever meron ng ganong mga schedule. But that was what we gathered yesterday. Pero tingnan natin ng mas malalim, no? Ang sinasabi ni Gina Acosta, binigay niya kay Colonel Achica sang-ayon sa utos ng kanyang superior, in this case, the Vice President. Ang sinasabi naman ni Sir Lemuel Ortonio, pinirmahan niya yung mga papel, hindi niya alam yung lahat ng bagay, pero yung saan paggagamitan, ang pagkaintindi niya ay syempre alam yun ng nag-utos sa kanya, ang kanilang immediate superior. Totoo, maraming may sasagot si Colonel Achica. Subalit, mas matutuldukan talaga ito, masasagot ang lahat ng mga katanungang hindi pa nasasagot kapag ang sumagot ay yung atin talagang Vice President. Again, the impeachment court is the best opportunity for the Vice President to clean her name, to vindicate her name, to prove the complainants wrong, and to put an end to this impeachment trial. Isa na lang po. Sabi po kanina ni Senator Padilla, kailangan daw ng confidential fund during the state of war. Wala naman po tayo sa state of war kasi armed conflict po yan. And wherein the AFP is shifting to external defense under the comprehensive archaeologic defense concept, since minimal na lang po yung numbers ng mga NPA dati. Tapos nabanggit nga rin po itong Siling Labuyo, si ano po yun? Na ano yung mga pangalan nila? Ano ba, World War II pa ito Di masalang si Rizal po yan, Siling Labuyo, si General Luna, Fates American War Era, si Emilio Jacinto Tikbalang. Hindi po ba dapat bigyan natin ng due respect to mga mga heroes natin, kasi ibang situation naman po yun. Wala naman talaga silang confidential para i-relate dito Pero sa before pag-defense. namin sagutin yun, ma'am, linawin lang natin. Ito narinig mo sa great-grandfather mo, kasi alam ko nasa 32 ka pa lang, ma'am, di ba? 31. History po yan Oh, sa history, tama. Oh, hindi natin naabutan lahat yun. Lahat, kaya nagulat din nga po si Attorney May De Benagracia, Attorney De Benagracia, ito hindi pa yata ako pinapanganak, kasi parang nakita namin medyo na-confuse siya doon sa tanong. Yeah. Unang-una, yung sinasabing state of war, yes, meron tayong mga rebelde na nasa taas, although kumonte na talaga sila. Tama naman na ito yung paggastusan. Pero ang katanungan nga, ibalik natin. Kasi kung ang pinaggastusan natin, ito yung output ng confidential fund, edi pag-usapan natin nasaan yung concrete output. May report yan Ulitin natin, confidential yung informant. Nalapastangan pa yung pangalan ng ating mga bayani kasi ginamit sila sa ganyang bagay. At syempre, nakakahiya ito. Bilang Pilipino, irespeto natin yung ating mga bayani, wag na wag nating ilapastangan ang kanilang mga pangalan. Malaki ang naging sakripisyo nila para sa atin. No words can describe the insult that we are giving to our heroes sa ganyang paraan. Pero ibalik natin dito sa usapan. Kung merong insurgency, merong rebellion, at ginabitan mo ng milyon-milyong confidential fund, dapat maipakita natin, ito ang nabawas sa rebellion. Ito ang nabawas na kriminalidad. Ito ang nasugpo ng mga drug pusher. Ito yung na-entrap at napahinto ng mga shabu laboratory. Yan lang. Ganun lang kasimple. Parang kumbaga binigyan mo ng pondo, o ito merong 100 million. Pakainin lahat ng estudyante. Pwedeng hindi natin alam sino ang namalengke. Pwedeng hindi natin alam saan binili yung kanin, gulay, manok at baboy. Pero alam mo sino mga estudyante ang pinakain. It's as simple as that. Hindi na ito dapat pinapahaba. Marami ng tanong ang nasagot. Isa na lang ang hindi nasasagot. Totoo ba ang pinaggamitan
o hindi? Maraming salamat. I'll take you out from the history books and, bring you to the real situation at hand. Doon po sa pages ng AOM, Notice of Suspension, at saka ng Notice of Disallowance. Pinag-usapan po dito yung maling paggasta ng confidential funds na parang ang gumagamit at hindi naman po sinabi ng prosecution na gumagamit yun ng alias. Yung alias po na issue ay doon po lumabas kay Ms. Gina Acosta at hindi po siya sigurado na alias nga yung ginagamit kasi nga hindi niya nakita yung actual na pagbibigay ng pera sa mga kay Ms. Ngit-Ngit, sa mga kung ano-anong pangalan na nakita natin. Baka kaya ang buong bayan nag-assume na mga alias ito kasi nga sa totoo lang naman wala naman talagang pangalan na tayo lahat po tayo pumasok sa eskwelahan. Wala ko tayong na-meet ni isang tao na ang apelido ay pusa or pagong or bilat, hindi ho ba? So kaya tayo nagtataka din po tayo. Baka naman ito may mga aliases. May lapid pa nga doon eh. Kaya nga tumayo si Senator Lapid, bakit nyo naman ginagamit? Kung kamag-anak ko yan, sabihin nyo sa akin kasi gusto ko yung pasalamatan. Kung alias naman, bakit nyo ginagamit yung apelido namin ng mga alias tapos pinapapirma-pirma nyo pa sila? Yun po yung usapin dito. Hindi po usapin dito kung tama ba na magkaroon ng alias ang isang circumstance kung saan meron pong gera, no, or meron pong mga dapat protektahan ng mga informants. Ang pinag-usapan po dito ito bang si Miss Mary Grace Piatos na tumanggap ng worth of 70,000 pesos na wala po sa record sa PSA na mukhang ang kanyang pirma po ay hindi rin po nag-authenticate ng NBI. So ito ba ay totoong tao? Yun lang po yung usapin dito, no? Hindi ho namin alam kung bakit po napunta tayo doon sa mga panahon kung saan ay ang ating mga bayani ay nagbuwis ng buhay para lang magkaroon po tayo ng kalayaan. Ay dapat kinakailangan pa ho silang gamitin para po again I'm sorry to say with all due respect, it's a poor attempt to make it appear like the confidential funds was done in a way to display a degree of patriotism on the part of the head of the agency. No, it's unfortunately ICFAO says no, it is not. Sabi nga po ni Kong Zia, hindi po yun ang paksa. Ang paksa po yung maling paggamit at abuso po sa paggamit ng confidential funds. So, off topic po, noted na lang po siguro. Kongs Melanie Reyes po, Radyo Pilipinas. Tapos na po yung 3 buwan ng impeachment. Papasok na tayo, sir, sa September, July, August, 2 buwan. So, sir, 2 buwan na natapos. Week 9, tapos na. Malayo-layo pa. Ang October, yung sinasabi ni Kong Jervil na by October matatapos yung presentation. Kamusta po kayo? Kasi double time kayo ngayon sa mandato nyo. Merong budget hearing, may pangangailangan yung distrito, and itong impeachment. Kamusta po ang prosecution team? Siyempre, ang gusto naman ng prosecution is surgical. Ibig sabihin ng surgical, yung precise lahat ng galaw, walang wasted na oras, walang wasted na tempo. Yun naman from the start, klaro naman po sa side namin yun. Kasi nga po, pag nakahanda ka, hindi mo kailangan mag-beat around the bush, di ba? Saka po, kaya tinatarget natin hanggang katapusan para po pagdating na November 1, November 2, makapagtirik naman din po kami ng kandila sa aming mga at makauwi na po sa aming mga probinsya kasi magbe-break na rin po ang House by then, magbe-break na po ang Kongreso. Sa tingin ko naman po kaya po yung timeline na na-raise kahapon ni Kong Jinky. Kasi sabi nga ni Zia kanina, pag satisfied na po at enough na yung sustansya ng nape-present po at nailalatag po ng prosecution, then we try to move on to the next. Actually, kayang-kaya
If there's a will, there's a way. Siyempre, minsan, kulang ng tulog, minsan kulang ng mga love life, kaya yung mga single at yung mga naging single na sa amin ay tila nagkakaroon ng mga crush sa loob. Special mention pala dun sa Bombo Reporter. Talaga ang daming nagagandahan dun sa... Oo. Ang sabi nila, cute daw. Ang sabi ko lang, taga Iloilo kasi yan, kaya maganda. Oo. Diba? Congressman Pau Power. Yung nasa phone mo, andyan yung picture niya eh. Tinatago mo sa phone mo. Ipakita ko mamaya. Oo. Ay, hindi ko pa pala pwede sabihin yun, pero talagang ayan Hindi, ano naman yan? Friendly admiration. Ayun. De, pero seriously, ganun naman talaga yung buhay natin, no? Pwede kang mag-multitask. At kakibat dun sa multitasking ay talagang tatapusin at ginagampanan namin ang trabaho namin sa Kongreso at dito sa impeachment court. So kayang-kaya dahil obligasyon namin yan, hindi lang sa aming kanya-kanyang distrito. It's our constitutional mandate to perform. Alright. Dahil sa kailangan pa nilang mag-multitask, kailangan natin pong putulin ngayon ang ating panayam. Maraming salamat po ulit kay DS Garin, kay DS Power Tega at kay Congressman si Alonto Adyong. Maraming salamat po sa ating lahat. Magandang hapon.